Good morning. Yung mga nandito sa lower quad, saka upper quad, good morning to everyone. Yung nasa building M, evacuation area, saka building K, magandang umaga po. So, bago tayo magsimula, gusto ko pa lang ipalalam sa lahat na naka-Facebook live tayo. So, yung mga nandun sa building M, saka building K, maaari po nating i-check yung Facebook page natin para dun sa update. So, dito sa Quadrangle, kasama po natin ang grupo ng ating kagalang-galang at masipag na kapitan ng Daang Bakal, si Kapitan Richie Basig. Pati na po ang kanyang mga kinatawan at ang mga representative po ng Bureau of Fire Protection ng Mandaluyong City. So, ngayong umaga, isinasagawa po natin ngayon yung taunang fire drill natin. So, itatanong natin sa ating sarili, bakit po ito mahalaga? So, ang layunin po ng fire drill nito ay sanayin ang bawat isa sa atin para lumikas ng maayos sa ating mga classroom, opisina, at pati na po dun sa mga workplace natin. So, mga ka-JRU, kailangan po nating manatiling kalmado at makinig. So, magkakaroon lang tayo ng maikling recap dun sa ginawa natin kanina. So, ano yung hudyat ng ating fire drill? So, ito yung, kung nakinig kayo kanina, ito yung sunod-sunod na maikling tunog na nagmumula sa ating university bell. Kasama na rin po yung ginamit ng ating mga evacuation team, lalong-lalo na po yung grupo ng ating mga security guard, yung wangwang. Gumamit din po sila kanina. So, pag ganitong meron tayong fire emergency, ano yung dapat nating gawin? So, kapag nakarinig tayo ng maiikling pagtunog ng ating university bell, kasama na po yung wangwang na ginamit po ng ating security guards, so, dahan-dahan o tahimik tayo na umalis sa ating mga classrooms o kung saan man tayo dito sa loob ng university, patungo sa evacuation area. So, dito sa Jose Rizal University, naka-identify po tayo ng 5 evacuation areas. So, ano po yung evacuation areas na yon? So, una po, meron tayo sa loan area o yung madalas nating tinatawag na alumni gate. Ito yung facing ng Shaw Boulevard. So, doon sa mga area na, yung area na yon, may mga naka-designate kung sino yung pwedeng pumunta. So, para maayos po yung ating evacuation area, yung lahat po na occupant sa Building A, West Tower at Building B, dun po papatungo sa loan area. Dun sa may bandang Building B, ang ina-identify lang po natin doon ay yung B25 hanggang B29 and B35 hanggang B39. So, yung area na yun, yung nasa Building B, dun po tayo sa loan area o alumni gate. Pangalawa, dito kung nasaan tayo ngayon, ito yung lower quad. Yung lower quad naman, ito rin yung Building B, yung ibang parte ng Building B. Ito yung from B10 hanggang B18. Ito po yung nasa ground floor. B20 hanggang 24, kung napapansin ninyo, kalahati lang po ng Building B, saka yung B30 hanggang 34. Kasama na rin po dito yung Centennial Building, saka Main Canteen. At yung Building H Phase 1. Ito yung H201 hanggang 202, H301 hanggang 306, 401 hanggang 406, at 501 hanggang 506. So, pangatlo, meron tayo doon sa likod. Ang tawag po natin dyan ay upper quad. So, sa upper quadrangle naman, ano-ano yung occupant na naka-assign naman doon? Ito yung occupants sa Building C. Kasama na rin po yung occupants ng Building H, Phase 2, saka Phase 3. Ito yung main library,
yung opisina ng second floor at yung mga laboratories ng building H. Pang-apat, yung ES quadrangle area, ito naman yung evacuation area ng mga elementary. At panghuli, yung building M parking area, ang occupant naman na naka-assign doon, yung building M o yung junior high school students, saka gym and East Tower. So paalala lang po habang nag-evacuate, kailangang makinig at sumunod sa ating mga guro at mga building marshal. By the way, yung mga building marshal natin, kung napansin niyo kanina, sila po yung nakasombrero ng pula. Sila po yung mga building marshals natin. So manatili tayo sa evacuation area hanggang walang hudyat na all clear. So ang all clear na yon manggagaling po sa mga kinakukulan, kadalasan po yung mga evacuation team. So dito sa campus, saan kadalasan nagmumula yung sunog? Una, maaring magkakaroon ng sunog sa mga laboratories. So ano po yung pinanggagalingan? Pagdating dun sa mga laboratories, pwedeng magmula sa maling paggamit ng chemicals o sa depektibong electrical devices at hindi maingat na paggamit ng Bunsen burner. Ito yung gamit natin sa chemistry laboratory. So pangalawa, pwedeng manggaling din sa kitchen o yung laboratory natin dito sa 4th floor ng Building C, sa HTM laboratory. So malaking chance po doon manggaling ang sunog. So karaniwang sanhito nito ay yung maling paggamit ng pagluluto, sira o depektibong kalan, or yung mga electrical appliances na ginagamit natin doon. So, pangatlo, sa classrooms, pwede rin magkaroon doon ng sunog. So, halimbawa, nakalimutan nating patayin yung mga appliances, minsan yung mga octopus wiring, saka yung electrical faults o depektibong mga cable. So, may experience na kasi tayo dito, nakalimutan yung isang electric fan sa isang classroom, tuloy-tuloy po yun ng 24 hours, so nagkaroon po ng sunog. Buti na lang naagapan po ng ating mga janitor saka security guards. So, pang-apat, yung storage area, pwede rin manggaling doon yung sunog. So, dahil nakatambak doon yung maraming mga papel, so yung mga papel at libro, madali kasing masunog to, lalong-lalo na kung mainit na po yung loob ng storage area. So, ang panglima, yung computer laboratories. So, pwedeng magkaroon ng sunog doon dahil doon sa mga depektibong computers. So, minsan yung overloading sa yung electrical faults. So kung may mga ganitong pinagmulang ng sunog, kung mapapansin po natin, kadalasan sa ating mga hallways, sa mga laboratories, offices, o meron naman tayong tinatawag natin yung mga pamatay ng sunog. So anong kadalasan to? Yung basic natin na nakikita sa mga hallways, laboratories, saka offices, yun yung tinatawag nating fire extinguisher. So yung fire extinguisher ng Jose Rizal University, meron tayong dalawang klase nito. Ito yung pula, saka red. So may gamit po yung kulay na yon. Kung napapansin niyo, ito po kasi yung yung pula. So saan po madalas ginagamit itong pula? So pag tiningnan po natin dito sa marker at sa nito, sa plate, meron kasi nakalagay dito na class A, B, and C. So pag sinabi mong class, ito yung ginagamit natin sa trash wood sa papel. Kapag sinabi naman yung B, ito yung liquid, ginagamit sa mga liquid. At yung C, yung electrical equipment. So pangangalawa, meron po tayo itong kulay green. Ito yung tawag natin ay HCFC 123. So saan kadalasan ginagamit po yung kulay green? Ganun pa rin po. Sa trash or paper, sa liquid or grease, yung langis po, saka yung electrical equipment. So, basically sa paggamit ng dun sa red and green na fire extinguisher, meron po tayo yung acronym na ginagamit sa paggamit nito. Ito yung tinatawag natin yung PAS. So, anong ibig yung PAS? Yung pull. So ano yung ipupull natin? Itong fire extinguisher kasi na ito, meron tayong tinatawag na pin. Ito po yun. Ito kasi yung naglalak para hindi basta-basta pindutin ito. Nakalak ngayon ito.
Pag hinugot itong pin na to, free na itong mag-move para lumabas yung chemical. So pangalawa, meron naman tayo yung aim. So pag sinabi kasi nating aim, pag hawak po kasi nitong area na to, hahawakan naman natin itong nozzle na to, tapos itututok natin dun sa apoy. So basta hindi natin pwedeng itututok kung saan-saan. Kailangan nating itutok dun sa pinaka-base ng fire. Kasi kung tutusin yung triangle of fire kasi kailangan nating patayin yung, dapat mawala yung oxygen, yung heat, saka yung fuel. Okay, tapos susunod naman ito, yung squeeze. Yun, pagkatutok dun sa fire, saka nating pindutin ito para yung lumabas yung chemical at yung pang-apat yung sweep. Pag hawak nito, kailangang side to side yung pagtutok dun sa base ng fire. So, dito sa atin, sa JRU, paano naman kung malaki na yung sunog? Kasi pwede kasing hindi na kayanin nito dahil sa sobrang laki. So, meron tayong gamit dito, yung fire pump, saka yung fire hose. Kaya lang hindi lahat ng building natin meron ito. Ito yung mga buildings natin na mas mataas sa 5 floors. So dito sa campus natin, tatlo lang yung meron. Yung West Tower, yung Centennial Building, saka yung gym. So mamaya, ipapakita natin yung meron tayo kasing dito, available na demo. Susunugin natin to mamaya para i-actual natin gamitin yung fire hose saka itong fire extinguisher. So, sa pagkakataong ito, pakinggan naman natin yung ating mga panauhin na magsasalita. So, para bigay naman ng kanilang alam tungkol sa sunog. So, unang-una, ilalagyan ko ang ating butihing kapitan, kasi Kapitan Richie Pasig para magbigay po ng kanyang mensahe. Good morning. Nakakatakot tuwing nag-aalarma, nandito ako. Good morning po, Sir BP Jeff, sa inyong lahat. Anyway, pasalamat tayo palakpakan niyo naman ng Jose Rizal University kasi ang safety ninyo ang kanilang inaalala sa earthquake drill, ngayon sa fire drill. Kung mapapansin niyo naman, puro kayo semento naman dito. So, ang mahalaga, salamat din sa Bureau of Fire natin. Palakpakan nyo naman ang ating Substation 1. Nandito sila para ituro sa inyo yung some techniques na magagamit ninyo. Nag-usap kami ni BP Jeff. Samantalahin ko na, BP Jeff, no? Kasi alam kong sasabihin ito sa inyong classroom para sa ating lahat. Ito'y seryosong panawagan. Ang panawagan ko lang, lahat na naglalakad sana outside ng Jose Rizal University, huwag nyo sanang ilabas yung cellphone ninyo. Kung makikita nyo sa balita, hindi na hold up ang ginagawa ngayon. Ang ginagawa nila ngayon, inaagaw na lang ang cellphone ninyo at hindi nyo na mahahabol. Siguro malungkot lang sa barangay natin, may isang kaso. Kaya lang, kung mapapansin mo lahat na naglalakad dito, estudyante, teachers, lahat na naglalakad, nakalabas ang cellphone. Napakadaling hablutin. Hindi mo sila makikilala kasi naka-helmet nga sila at hindi mo mamamalayan. Kaya nakikiusap sana ako from the teachers, sa faculty, masabihan, pag hindi ginagamit ang phone, ilagay sa bulsa. Okay? Yun lang naman ang simple ang aking pinunta dito, kaya nandito rin ako. Ang importante rito, yung tuturo ng fire volunteer natin, ayan at mga kagawad namin at saka ng Bureau of Fire. Sa inyong lahat, maraming salamat to Jose Rizal University. Malaking tulong to para sa inyo, sa community, para maiwasan natin ang sunog at ano ang gagawin natin in case na may sunog. Sa inyong lahat, good morning po sa inyong lahat. Thank you. Thank you, Sir Jeff, sa pagkakataon. Maraming salamat po, Kap. At inaanyayahan po naman natin yung mga representative galing po sa Bureau of Fire Protection para magbigay po ng mensahe. Hello. Okay po, good morning po. Isang ligtas na araw po sa atin lahat, no? Ma'am and sir, lalong-lalo na po sa mga personnel ng JRU, student, admin, and sila Sir Guard, no? Okay po, dahil Fire Prevention Month din po ngayon, kakandak po tayo ng simple drill lang, no? Para sa inyo din po, para sa kaligtasan natin, para ma-prevent natin yung sunog, di ba? Okay po,
di na po ako magtatagal, mag-iwan lang ako ng isang acronym na SAFE. Ano po ba yung SAFE? Ito po yung una, sound the alarm. Nag-alarm si sir, anong purpose po nun? Di ba nag-alarm po sa kanina? Exactly 9 o'clock a.m. Nag-alarm, anong purpose po? Una, maging aware tayo, no? Makot natin yung attention ng mga kasama natin na may isang emergencies doon sa area. Then, pinaka-importante po, dapat yung mga alarm system natin na nakikita nyo dyan, alam nyo pong gamitin. Mga student. Kasi kayo yung magiging first responder din dahil nandiyan kayo sa room nyo. Tama po ba? Alam po ba natin gamitin? Yes, yan. Dapat alam po natin. Kung hindi po natin alam, itanong po natin sa mga safety natin dito sa JRU. In case of fire na si ma'am ang naka-encounter, a-alarm niya agad yung alarm system nyo. Then, centralized naman po, nakita namin buong area na gumagana. Then last po, next is activate and advise the fire brigade. Dito po sa JRU, alam po namin na may fire brigade dito. Di ba, sir? Ang fire brigade po dito, kinocompose po yan ng mga security natin. Sila yung magiging first responder nyo during incipient stage or tinatawag natin starting ng apoy, sila yung gagamit ng FireX. Yan. Pagka nagamit na po nila, di ba, nag-advise na po kayo, then activate fire brigade. Sila, sir, tatawag ngayon yan sa amin. Dapat kayo alam nyo rin po na tatawag. Hindi lang po sa school, ha? Hindi lang po sa school. Di ba? Hindi lang po sa school, dapat alam nyo rin po yung mga contact number ng emergency hotline. Mapabahay nyo po or cities, dapat alam nyo po. Dito may mga taga Mandaluyong po dito, no? Marami. Sino pong nakakaalam ng contact number ng Mandaluyong? Wala? 200 Gcash sa makakapagsabi sa amin. Wala? Wala. Paki-save na lang po. 8532-2189. 8532-2189. Activate and advise fire brigade. Ngayon, tatakbo na. Di ba? Sinupress na nila yung fire, di ba? Then, na-advise nyo na, ngayon, yung fire truck po namin, pa-responde na. Just in case hindi naagapan po sa FireX, dahil nga po, ang FireX is 5 to 10 seconds lang po, nauubos na to. Kung hindi man kung naubos man yung laman, at least nakatawag na kayo sa fire, may pa-responding na po ng mga fire truck. Yan. Then, teka lang. Safe yung di ba? Natin? Yan. Dito, perform natin yung TPAS na sinabi ni sir nyo. Ano-ano ba yung TPAS? Twist the pin. Ayan. Sige. Twist niya muna yung pin. Okay, twist. Then, pull the pin. May pin po yan, ha. Ito yung pin. Kailangan maalis nyo siya bago mapindot. Pull the pin. Aim the nozzle to the base of the fire. I-aim niya yung nozzle. Doon po ang hawak sa dulo. Yan, sa dulo, ha. Then, squeeze the lever. Pipindutin po. Then, sweep side by side. Side by side. Yon. I-consider din po natin yung yung direction of the wind. Kung ang hangin po papunta dito sa atin, kailangan bubuga tayo dito palagi sa kabilang side. Dito tayo bubuga. Kasi dry chemical po yung laman ng pula. Baka mamaya may mga allergies po kayo, pumunta yan sa mata nyo, masakit. Kailangan direction of the wind. Then consider din po 6 to 8 feet doon sa base of the fire bago kayo bumuga. Baka mag-bounce po kasi. Yan. Nakuha po? Next. Next po yung sa answer. Bubuga ba? Isang student representative po. Doon po sa taas. Intro lang. Magliliw po po.
Dito po tignan niyo yung pag-perform nila. Hindi lang po natin ito nagagamit sa eskwela natin, magagamit din po natin to kung saan mo tayo pumunta. Example, nag-mall tayo, di ba? Naka-encounter tayo ng sunog, at least alam na natin yung pag-perform ng fire extinguisher. Kasi sa fire extinguisher po, yan yung pang laban natin sa small battle fire lang. Sige, panoorin niyo po yung classmate nyo na ipa-perform po yung TPAS. Una, twist the pin, pull the pin, pull the pin, aim the nozzle to the base of the fire, i-aim niya na po, tututok niya doon sa fire. Then pag nasa fire na siya, sweep side by side, up. Yan. Lagi pong, nakita niyo po yung pagbuga niya, anong mali? Tinutok sa tao. Wag natin itututok sa tao kasi pag tinutok natin sa tao, baka maging sadako siya. 'Di ba? Mamumuti yung mukha niya. Wag natin gagawin 'yon, ha. Sa fire lang tayo palagi. Next. Tandaan po natin yung TPAS, ha. TPAS lang. Yan, makakasave na po ng mga bahay yan. Yun. Mga comedy yata yung mga estudyante dito, ha. Joke lang. Just in case naman po, bumuga na, di ba? Pag bumuga na, tapos may laman pa, hindi na natin siya pwedeng gamitin. Kasi po yung pressure po niyan, nagda-down pressure na. Hindi na siya ganun kalakas. Pwede naman po yan i-refill para bumalik siya doon sa normal pressure niya. Sa kanila? Oo.
Sige po, urong po kayo dito kasi yung hangin lumipat eh. Okay na. Okay po, nakita naman na po natin siguro yung mga nag-perform, no? Bali, pupunta po tayo dun sa Firehose Cabinet naman. Diba? Dito yung Firehose Cabinet kung saan na natin nakikita to. Pupunta man tayo ng mall or sa eskwelahan natin, merong Firehose Cabinet. Paano naman po gamitin to? Diba? Meron tayong acronym na BPAW naman. Ano yung B? Break the glass. Then yung P, pull the nozzle to the base of the fire. And open the valve, then doon. Susunod na yung isa. Sir, kasi malfunction ako yung defective na. I-perform po lang sa tayo sa sila. I-perform po muna na kasama namin, no? Kung paano gamitin yung Firehose Cabinet. Yan. Assume na lang po na Okay na raw tayo. sana yung mag-open ng valve kasi dito po kailangan ng dalawang tao. May maghahata, then may mag-open po sa taas. Yan. Wala na. Kasi yung pumupunta din yung ano. Kung makikita niyo po, yung Firehose natin kailangan laging pressurized din yan. Yan. Usog na lang po kayo dito kasi malakas po yung pressure ng water. Baka mamaya maano sa iyo yung pagkakasawa niya. Yan. Una, mayroong tinatawag na solid. Yan. Pero pagdating po sa apoy, ganun lang po gagawin natin. I-shower natin siya. Lalo na yung malapit lang. Then, ikot-ikot nyo lang po yung hose. Kung malayo naman po yung apoy, pwede yung ginawa niya kanina na solid. Yan. Dahil malakas naman po yung pressure ng Firehose Cabinet nyo. Then, next po ang magte-test ninyo yung tatlong silyandre. Tatlong silyandre. Parang lang po, tatlo. Ay! Yan, kung nakikita niyo po, may laser din po yun ha. Yung laser po noon, iniikot lang din yun. Iikot niyo po ano gusto niyo shower o solid. Yan, mabilis na lang po iikot yan. Delikado po, mahal sa mo.
Dito po kailangan din ng dalawang tao Kasi minsan sa pressure, napakalakas po talaga yan. Kaya kami minsan, kung makikita nyo sa responde po namin, lagi kami may backup sa likod. Nakapalad ako sa likod niya, in case na lumakas yung pressure, hindi siya matutumba. Yan, di ba? Ang hawak, kailangan lagi nasa likod po. Tapos sana yung isang kamay, sir, yung isang kamay mo, nasel. Wala, yung isang kamay ka ba? Yan, dapat dalawa po, ikot mo lang. Yan. Okay po. Next naman po si sir, ikaw naman, balik. Lapit ka, sir. Lapit ng konti. I-shower mo. Yan. Then, ikot. Dahan-dahan. Ikot mo po dahan-dahan doon sa base of the fire para mawala yung oxygen niya. Ikot po, ikot. Okay po, no? May next pa po. Mga babae naman, di ba? Kasi kung kayang gawin ng lalaki, kaya din gawin ng babae, di ba? Ay. Tapos na po, may nakaabang na pong babae doon. Pasensya na po kayo, Kung gusto nyo po, punta po kayo sa station namin, turuan namin kayo. Malapit lang, walking distance lang po. Sa Calentong Fire, yan, doon lang po kami. Habang nagsusuot po sila, sir, no? Bakit tayo nagkakaroon ng sunog? Siyempre, may tatlong elemento po yan. May oxygen, fuel, and heat. Yan. Una, yung heat, yan yung sources. Ibig sabihin, pag uminit, mag-aapoy na. Yan po yun, Then yung fuel, example ng fuel, yun yung mga kahoy na nandoon na naapoy. Or na kinakain. Yan. Then yung oxygen po, yan yung common. Lahat. Kahit sa tao, common yan para mabuhay tayo. Sige po, lapit po. Ayan. Yon, sige po, daan-daan lang. Op. Sige, hawakan mo, ma'am, huwag kang matakot. Yung retratista. Nasaan si Nandyan si Bruce. Okay na yan. Next naman. Water damage na.
Okay po. Sige, matigas lang po. Yun. Galing ni ate, pwede mag-bureau pair to. Yun. Sanay humawak ng hose. Oh. Kawawa yung magiging boyfriend nito. Patay. Okay po. Tapos bigla niyong nagano'n, no? Tinamaan yung mga ano. Matawata talaga sila. Shower mo yan. Okay po, no? Nakita na naman natin kung paano pagpatay ng apoy, no? Sa Pyrex and sa Bipaw. At lagi nyo lang po tatandaan, yung paggamit ng Pyrex, T-pass, ano po yung T? Twist the pin, letter P, pull the pin, A, aim the nozzle to the base of the fire, squeeze the lever, and sweep side by side. Yung Pyros cabinet naman po, Bipaw, break the glass, pull the nozzle, then aim the nozzle to the base of the fire and open the valve. Yun lang po yun. Kung saan mo tayo magpunta, namamasyal man tayo or sa bahay natin, in case na may sunog na mangyari po sa lugar nyo at may fire extinguisher yung mga kapitbahay nyo, tulungan na po natin. Dahil tinuro namin ang BFP Mandaluyong, siguro naman magiging namin kayo, force multiplier kayo. Di ba po? Tama po ba? Then pinakalas po, pag nakakita tayo ng apoy, wag tayong magpapanik. Don't panic, it's organic. Don't panic po kasi po, pag nagpanic tayo, meron yan acronym, di ba? Panic is person are not informed correctly. Siyempre, minsan pag may apoy tayo nakita, hindi na natin alam gagawin natin. Dapat wag tayo magpapanik. Pag maliit na apoy, andyan si Pyrex. Gamitin po natin yung Pyrex. Lalo na dito sa school natin. Then, discuss ko na rin po ang pinagkaiba ng green and red. Sa green, pwede natin siya ibuga sa indoor. Yung red, pag binuga natin sa indoor, matagal po mawala. Baka mamaya may mga estudyante rin po doon, di ba? Paglabas nga noon, sabi ko kanina, mamumuti na din sila. Yung green, advisable po yan for indoor, yung red and outdoor lang. Yan. Sa mga hospital, clinic, kulay green ang mga ginagamit nila. Muli po, maraming salamat po. No? Kami po ang BFP Mandaluyong Kalentong sa pangunguna po ng aming hepe na si Superintendent J.L. Aaron Caro, no? Sa pag-invite nyo po sa amin. Sana may natutunan po kayo sa amin. Maraming salamat po. Maraming salamat po sir sa very informative na demonstration. So isang photo op lang po, kasama po yung mga panauhin natin. Dito lang po sir para nakakasama po yung mga bata. Photo op lang po sir. Question, sir. Okay, question, sir. Sige, ma'am. Okay sir, muli, maraming salamat po.
So panghuli lang po sa ating mga participants, meron po tayong mga QR code na nakadikit po sa paligid. Pakisuyo lang po, pakiscan kasi kailangan po namin yung mga inputs ninyo kung ano pa yung mga improvement na pwede po nating gagawin doon sa susunod na fire drill. So muli, kami po yung nagpapasalamat at patutunugin na po yung hudyat ng pagbabalik. Maraming salamat po.